Ako si Clara Evangelista. Muling isinilang ako. Nang imulat ko muli ang aking mga mata, natagpuan ko ang aking sarili sa estate ng mga Salvador. Sa araw na pumipili sila ng nobya para kay Ethan Salvador. Ang unang naamoy ko ay sobrang matamis na amoy. Tumingala ako at nakita si Raquel, ang pangalawang asawa ng aking ama. Lumalapit na may dalang mangkok ng matamis na sopas. Nakangiti siya ng mabait. Clara, inumin mo ito. Mababalik ang kulay mo. Kailangan mong magmukhang presentable bago makipagkita sa mga nakatatanda ng Salvador. Tinitigan ko ang mangkok. Nagtayo ang mga balahibo ko. Sa nakaraang buhay ko, inumin ko itong may droga na matamis na sopas. At namula ang aking mukha sa harap ng pamilya Salvador. Halos hindi ako makapagsalita. Itinuring nila akong walang kwenta at nawala ang aking pagkakataon. Mamaya, ako ay ipinakasal sa isang malayong kamag-anak ng mga Salvador, Julian Reyes. Binubugbog at sinisigawan niya ako sa lahat ng oras. Sa loob ng 3 taon, tulad ng 5 asawa niya bago ako, namatay ako sa sementeryo ng mga mahihirap. At ang aking kapatid sa ama, si Sofia Evangelista, ay nakapag-asawa sa pamilya Salvador nang walang hadlang. Si Raquel ay sumakop sa mga negosyo ng pamilya Evangelista. Ang pangunahing linya ng pamilya Evangelista ay sinira ng dalawang iyon. Inilibing ko ang aking poot. Ang kanyang mga tampok ay kapansin-pansing kahawig ni Raquel, lalo na ang taling sa kanyang mata kapag ngumingiti siya. Halos magkamukha sila. Paulit-ulit na pinipilit ako ni Raquel. Inumin mo na bago lumamig. Inabot ko ang mangkok, pero hindi ako uminom. Sa halip, humarap ako kay Sofia at inangat ito. Ate, iniaalay ko ang sabaw na ito bilang toast. Kahit sino sa atin ang mapili, kailangan nating suportahan ng isa't isa at bigyan ng karangalan ang pamilyang Evangelista. Si Sofia ay halatang natigilan. Sandali, kumislap ang takot sa kanyang mga mata. Tiyak na alam niya na may mali sa sabaw. Totoo nga, mabilis siyang nag-iwas. Huwag kang masyadong magalang, Clara. Malaki ang almusal ko. Baka ma-bloat ako kung dadagdag pa. Paano kung mapahiya ako mamaya? Hindi ko napigilang tumawa. Sinadya kong itaas ang boses. Huwag kang ganyan, ate. Palagi mo akong pinapakain ng marami. Sabi mo mas maganda raw ang babaeng may laman. Kaya bakit ayaw mong uminom kahit isang higop lang? Ang kapaligiran sa silid ay biglang naging malamig. Nagkunot ang noo ng aking ama at magsasalita na sana. Biglang oh, si Raquel. At sinadyang ipahid ang kamay niya sa gilid ng mesa. Binitawan ko ito sa tamang sandali. Bumagsak ang mangkok sa sahig na may malakas na kalabog. Kumalat ang mga bubog sa lahat ng dako. Natapon ang matamis na sabaw sa sahig. Agad na nagunwaring nasaktan si Raquel. Tinitigan niya ako ng masama. Clara, malapit ka nang makipagkita sa mga nakatatanda. Bakit ang pabaya mo pa rin? Paano kung tumalsik sa kapatid mo? Paano kung naantala ang mapalad na oras? Habang nagsasalita, hinila niya si Sofia palapit para suriin ng mabuti. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay nagpahigpit ng aking dibdib. Nakatayo ako roon, nakatitig, sa matamis na sabaw, sa sahig. Alam kong unang hakbang pa lamang ito, ipaghihiganti ko ang bawat pagkakamali sa nakaraan kong buhay. Isa-isa, Raquel, Sofia, at lahat ng iba pang nanakit sa akin. Wala akong ititira kahit isa. Matapos mabasag ang matamis na sopas, inalagaan ni Raquel si Sofia. Samantalang si tatay ay nakasimangot at pinagalitan ako dahil sa pagkawalang ingat. At pinagmadali kaming maghanda para sa Hacienda Salvador. Sa pagbalik ko sa aking kuwarto, ang mga katotohanang hindi ko pinansin sa nakaraang buhay ko ay bumalik na parang rumaragas ang alon. Sa wakas, naintindihan ko na, hindi talaga minahal ni Raquel ang aking ama, si Eduardo. Ikinasal siya sa pamilyang Evangelista para lamang agawin ang kontrol sa mga negosyo nito. At si Sofia, sa loob ng maraming taon, sadyang pinili niya ang mga magarbong damit para sa akin. At pinahiran ng makapal na kolorete ang aking mukha, na nagmukha akong isang katawa-tawang payaso. Patuloy niya akong pinapahiya, at pinigilan akong matuto sa pagpapatakbo ng bahay dahil natatakot na agawin ko ang kanyang pagkakataon at hadlangan ang kanilang daan patungo sa mataas na lipunan. Sa nakaraang buhay ko, namatay ako ng kakilakilabot sa isang libingang hukay. Ang pangunahing sangay ng pamilyang Evangelista ay nawasak. Sila ang may kagagawan ng lahat. Pinisil ko ang aking mga kamao hanggang sa nakabaon ang aking mga kuko sa aking mga palad. Umago sa akin ang galit, ngunit hindi ko ito pinakita. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan na kontrolin ako ng sinuman. Kailangan kong protektahan ang sarili ko at bawiin ang kontrol sa pamilyang Evangelista. Pababayaran ko sa mag-inang iyon. Hinubad ko ang damit na pinili ni Raquel. Para sa akin isang makulay na dilaw at berdeng kasuotan. Pagkatapos, inilabas ko ang simpleng bestidang sutla na iniwan sa akin ni Lola. Ang tela ay payak na koton at lino, ngunit malinis at presko. Hinugasan ko rin ang makapal na kolorete sa aking mukha at ipinakita ang aking natural na kulay ng balat. Habang nakaharap ako sa salamin, naalala ko si Lola na nagtuturo sa akin na sumulat. Siya ay isang dalubhasa sa kaligrapya. Sabi niya noon na ang kaligrapya ay maaaring maglinang ng espiritu ng isang tao at makatulong na tumayo sa sariling mga paa. Iniladlad ko ang aking pagsasanay na papel, hinawakan ng mahigpit ang brush,
at nagsimulang sumulat, guhit sa guhit. Ang aking pagsulat ay medyo kalawangin. Ngunit taglay nito ang aking determinasyon na magsimulang muli. Si Doña Victoria ay mahilig sa kaligrapya. Ito ang tanging kalamangan ko. Isa rin itong panlaban ko upang takasan ang aking nakaraang kapalaran at makapag-asawa sa pamilyang Salvador. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito, itatag ang aking lugar, at isagawa ang aking paghihiganti. Isang hakbang sa isang pagkakataon. Kinaumagahan, umalis na kami ni Sofia patungong Hacienda Salvador. Ipinadala ng unang sangay si Martha para sa amin. Ilang dekada na siyang naglilingkod sa mga Salvador. Matalas ang kanyang isip at tapat na tapat sa mga nakatatanda ng pamilya. Matalim ang kanyang mata. Si Sofia ay nakasuot ng bestidang sutla na marangya at ang kanyang buhok ay puno ng alahas. Paulit-ulit niyang inaayos ang makeup sa salamin. Baka magmukha siyang hindi perpekto. Nakasuot ako ng simpleng bestidang sutla. Tinanggal ko ang mga mamahaling alahas na ipinasuot sa akin ni Raquel. At tanging isang payak na hairpin na jade ang itinago ko. Simple at elegante. Nakipagkuwentuhan ako kay Martha tungkol sa talento ni Lola sa kaligrapya at sa brushwork ng regular script. Hindi ko ito ipinagmalaki. Bagkus tahimik kong ibinahagi ang aking mga pananaw. Mukhang walang emosyon si Martha. Ngunit nang mabanggit ang kaligrapya, nagliwanag ang kanyang mga mata. At tumango siya. Ibinahagi pa niya ang mga gusto ni Doña Victoria. Umiinit ang kanyang tono. Sinulyapan niya si Sofia na sobrang bihis. Saka ako, may bagong interes sa kanyang mga mata. Wala siyang sinabi. Ngunit lahat ay kanyang napansin. Alam ko na ang isang taong kasing dalubhasa ni Martha ay pinahahalagahan ang tunay na talento higit sa lahat. Ang isang taong may karanasan, tulad niya. Habang papalapit kami sa Hacienda Salvador, tiningnan ko ang mga engrandeng tarangkahan nito. Naalala ko ang aking nakaraang buhay. Dito, pinalampas ko ang aking pagkakataon at nahulog sa kapahamakan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na uulitin ang aking mga pagkakamali. Ang aral ni Lola ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang kaligrapya ay higit pa sa sining. Ito ang aking pundasyon sa makapangyarihang pamilyang ito. Kailangan kong manatiling matatag sa lakas na iyon at makuha ang loob ng mga nakatatanda ng Salvador. Pagdating namin sa Hacienda Salvador, dinala kami ni Martha sa silid para maghintay. Inilayo kami kay Sofia. Palihim niya akong kinuwentuhan tungkol sa mga Salvador. Si Doña Victoria ang haligi ng pamilya. Mahal niya ang kaligrapya buong buhay niya. Likas siyang mahigpit. At higit sa lahat, pinahahalagahan niya ang walang kapintasang pagkatao. Hinahangaan niya ang mga babaeng may tunay na talento at kaalaman. Ang panganay na anak na si Ethan Salvador ay nagpapatakbo ng mga pangunahing negosyo ng pamilya sa kabila ng kanyang murang edad. Siya ay matatag at maparaan at ayaw niya sa mga babaeng nagpapanggap. At naroon naman sina Victoria at ang kanyang anak na si Lucas. Matagal na nilang pinagnanasaan ang posisyon at kayamanan ng pamilya at lihim na nagbabalak. Tiyak na makikialam sila sa pagpili ng magiging asawa ni Ethan. Sinusubukan nilang iluklok ang kanilang sariling kandidato. Lumubog ang puso ko. Sa nakaraan kong buhay, alam ko lang na sinaktan ako ni Raquel at Sofia. Hindi ko na malaya nakasali ang ikalawang sanggay. Malinaw na mas malalim ito kaysa sa naisip ko. Hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang mga nakatatanda sa pamilya Salvador. Ang unang round ay isang personal na panayam. Nauna si Sofia na nagsalita. Mahina at malambing ang kanyang boses, habang sinasadya niyang gumanap bilang isang maginoo at banal na babae. Bawat salita ay ginawa upang purihin ang mga nakatatanda ng Salvador. Pinuri niya ang karangyaan ng Hacienda Salvador. Pagkatapos ay sinabing siya ay bihasa sa pagpapatakbo ng sambahayan. Ilang nakatatanda ang tumango, lubos na naakit. Nang turn ko na, hindi ako nagpumilit na purihin sila. Tumayo lang ako ng mahinahon at sumagot ng buong tiwala. Tinanong ako ng mga nakatatanda kung ano ang tingin ko sa pamamahala ng isang mayamang sambahayan at sa pagpapatakbo ng mga negosyo nito. Ginamit ko ang aking nasaksihan sa nakaraan kong buhay at ang kaalaman na natamo ko mula nang ako ay isinilang muli. Ipinaliwanag ko ang aking mga pananaw ng malinaw, hindi nagpapalaplap o umuurong. Nang maging masigla ang usapan, kusang sinabi ko na nag-aral ako ng kaligrapya kasama si Lola. Sinabi ko rin na alam ko ang hilig ni Doña Victoria dito. Puno ng tunay na paggalang ang aking mga salita. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Doña Victoria. Agad niyang tinanong kung anong mga estilo ang ginagawa ko. Sinagot ko ang bawat tanong. Lumitaw ang pagsang-ayon sa kanyang mukha. Sa tabi niya, si Ethan ay tumingin din sa akin saglit. May mas kaunting distansya sa kanyang mga mata at mas maraming pagkilala. Natapos ang unang round, pareho kaming nakapasa ni Sofia ng walang problema. Ngunit malinaw kong nakita ang paraan ng pagtingin sa akin ni Sofia ay puno ng selos. Sa daan pa uwi mula sa Hacienda Salvador, hindi man lang ako kinausap ni Sofia. Mukha siyang masama ang loob. Akala ko galit siya dahil naagaw ko ang spotlight. Pagkapasok namin sa mansyon ng mga ebanghelista, sinalubong kami ni Raquel. Inasikaso muna niya si Sofia at nang malaman niyang maayos si Sofia, lumingon siya at tinitigan ako ng masama. Puno ng akusa ang boses niya. Clara, nababaliw ka ba ngayong araw?
Sino ang nag-utos sa'yo na magpakitang gilas ng kaligrapya mo sa harap ng mga nakatatanda sa Salvador? Hindi ka ba marunong magpigil? At tigilan ng pag-agaw ng spotlight sa sarili mong kapatid? Tumayo lang ako nang hindi sumasagot. Pinagmamasdan siya ng malamig. Hindi siya natatakot na agawin ko ang spotlight ni Sofia. Natatakot siya na ang aking kaligrapya ay makakuha ng pagkilala at masira ang tsansa ni Sofia na makapangasawa sa pamilya Salvador kasama ang kanilang pag-asa na mapasakamay ang pamilya Evangelista. Nang makita ni Raquel na hindi ako sumasagot, lumapit siya ng palihim kay Sofia. Binaba ang boses at binalaan siya. Natalunin ako sa susunod na evaluation, kahit anong paraan. Tumango si Sofia nang masunurin, nagkukunwaring sumang-ayon. Ngunit may tusong kislap sa kanyang mga mata. Malinaw kong nakita ang lahat. Pagkaalis ni Raquel, tahimik kong sinundan si Sofia. Sa ilalim ng dilim ng gabi, palihim siyang lumabas para makipagkita sa personal na katulong ni Ginang Victoria. Nag-usap sila sa eskinita ng matagal at maingat ang kanilang mga ekspresyon. Lalong lumakas ang aking mga hinala. Kaya pala magkasabwat sila, simula pa lang. Pagbalik ko sa aking silid, inilatag ko ang isang aklat ng kaligrapya at nagsanay ng paulit-ulit nang hindi nangangahas na magpabaya. Alam ko na mas mahirap ang susunod na evaluation. Siguradong magtutulungan sina Raquel at Sofia laban sa akin. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalakas at pagpapatalas ng aking kaligrapya ko, malalabanan ang kanilang mga pakana. Masisiguro ang aking lugar sa pamilya Salvador at mapoprotektahan ang aking kinabukasan at ang pangunahing linya ng pamilya Evangelista. Hindi nagtagal, tahimik na nagpadala si Martha ng balita na nagpapatunay sa aking mga hinala. Tunay nga na nakipag-isa si Sofia kay Victoria. Si Victoria ay nag-aayos ng daan para kay Sofia papasok sa Hacienda Salvador, na tinatanggap ang mga nakatatanda upang mapangasawa niya ang pamilyang Salvador. Si Raquel ang may pananagutan sa paggamit ng pera ng pamilyang Evangelista upang tustusan ang mga negosyo ng ikalawang sanggay at tulungan silang palakasin ang kanilang kapangyarihan at pigilan si Ethan. Nang marinig ito, nanlamig ang aking dugo. Sa dati kong buhay, ang pagiging ipinagkasundo kay Julian Reyes at ang malupit na pagkamatay sa isang libingan ng marami ay hindi nagkataon. Ito ay isang sabwatan na binalak ni Raquel, Sofia, at ng ikalawang sangay. Si Julian ay kasapi pala ng ikalawang sangay buhat pa noong una. Nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagkapit sa kanilang proteksyon. Pinili nila siya upang pahirapan ako. Upang maalis nila ako, ang kanilang pinakamalaking hadlang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Di nagtagal, nagsimula ang ikalawang yugto ng pagsusuri ng pamilyang Salvador. Ito ay isang paligsahan ng talento. Lahat ng mahahalagang nakatatanda ng pamilyang Salvador ay naroroon, kasama si Ethan mismo. Ito ay mahalaga. Nang dumating ang pagkakataon ni Sofia, pinili niyang tumugtog ng gukin. Ang kanyang pamamaraan ay medyo mahusay, at pumili siya ng isang maganda at nakakaganyak na pyesa upang linangin ang isang aura ng marangal na katahimikan. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, si Victoria ang unang pumalakpak at pumuri sa kanya. Maraming nakatatanda mula sa ikalawang sanggay ang pumuri rin sa kanya. Si Sofia ay mukhang lubos na mayabang at binigyan ako ng isang mapanghamong tingin. Huminga ako ng malalim at humakbang pasulong. Kumpara sa kalkuladong pagsisikap ni Sofia na magpakitang gilas, hindi ako pumili ng anumang pasikat na talento. Ipinakalat ko lang ang brush, tinta, papel, at inkstone. Ang nakabababang ito ay walang malaking talento. Ngunit gusto kong magsulat ng pagpupugay sa inyong kaarawan bilang munting tanda ng aking paggalang. Pagkatapos kong magsalita, nagpakita ng paghamak si Sofia. Malamang naisip niya na kaya ko lang sumulat ng ilang letra at hindi ko siya kailanman matatalo. Ngunit, hindi niya alam na ang kaligrapya ang aking pinakamakapangyarihang sandata. Hinawakan ko ang brush at isinawsaw sa tinta. Hindi ako nagpanik. Naaalala ko ang mga e-stroke na itinuro ni Lola bago siya pumanaw. Bawat isa ay matatag at malakas. Hindi ako nangahas maging pabaya. Dumampi ang dulo sa papel na gawa sa palay. Ang mga letra ay maayos at marangal na may malalakas na e-stroke. Bawat letra ay sumasalamin sa pamana ni Lola. Unti-unting tumahimik ang silid. Nawala ang mga nangungutiang boses. Lumapit ang mga nakatatanda na may pagkamangha sa kanilang mga mata. Nagyelo ang mapagmataas ng ngiti ni Sofia. Namutla ang kanyang mukha, saka namula. Hindi niya inasahan na makakasulat ako ng ganoon kahusay. Nagdilim din ang ekspresyon ni Victoria. Wala na siyang sinabi. Tinitigan lamang niya ang mga letra sa papel na gawa sa palay. Matapos isulat ang huling letra, inilapag ko ang brush at yumuko. Nagmamadaling lumapit si Doña Victoria at pinagmasdan ng mabuti ang kaligrapya. Isang bihirang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Patuloy niyang pinuri ang aking magandang gawa. Magandang gawa, matatag na pagguhit, walang kapintasang komposisyon, estilo ng isang tunay na dalubhasa. Ikaw nga ang tunay na apo ni Madam Shu. Hinawakan niya ang kamay ko at nagtanong tungkol sa pagsasanay ko sa kaligrapya. Sumagot ako ng tapat nang banggitin ko ang mga turo ni Lola na puno ng pagmamahal at paggalang ang aking mga salita. Labis na naantig si Doña Victoria. Lalo niya akong naging pabor. Buong oras akong pinanood ni Ethan Salvador na nagsusulat. Hindi niya maitago ang kanyang paghanga. Nang tumayo ako, nagsalita siya. Hindi lang maganda ang sulat ni Binibining Evangelista,
mayroon din siyang bihirang, matatag na ugali. Tumango ang ibang nakatatanda bilang pagsang-ayon. Wala nang nagbanggit ng gukin ni Sofia. Malinaw, nalampasan ko siya sa round na ito. Tumabi si Sofia, naninigas ang buong katawan. Halos sumambulat ang selos at poot sa kanyang mga mata. Alam ko na sa round na ito, ako ang nanalo. Pero, hindi nila ito palalampasin. Pagkatapos ng pagtatanghal ng talento, malinaw kong naramdaman ang puot ni na Raquel at Sofia, nakaalerto na ako. Masyado akong naging maingat sa aking pakikitungo. Kaya, wala silang nakitang butas para ako'y saktan. Nakagawa pa rin sila ng maruming taktika. Pagkalipas ng ilang araw, ginanap ng pamilya Salvador ang kanilang ikatlong pagsusulit. Kami ay magdaraos ng kalahating araw sa Hacienda Salvador upang masuri sa aming kakayahan sa pamamahala ng sambahayan. Sa isang pahinga, pumunta ako sa silid sa gilid para uminom ng tsaa. Inilapag ko ang aking bag sa upuan sa tabi ng mesa at maingat na pinagmasdan ang lahat sa paligid. Hindi nagtagal, nagkunwari si Sofia na sumasama ang pakiramdam at pumunta upang umupo sa tabi ko sa silid. Paminsan-minsan, nakikipag-usap siya sa akin pero ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa aking bag. Alam na alam ko ang kanyang balak. Malapit na siyang kumilos. Sinadya kong magkunwaring hindi napansin at tumayo upang kumuha ng tubig. Iniwan siyang mag-isa sa tabi ng mesa. Hindi ako lumayo. Tumayo ako sa malapit habang binabantayan siya sa aking paningin. Tulad ng inaasahan, sa sandaling lumayo ako, mabilis na inilabas ni Sofia ang isang mamahaling hairpin mula sa kanyang damit. Nang walang nakakita, tahimik niya itong inilagay sa aking bag. Pagkatapos, umupo siya pabalik sa kanyang upuan at nagkunwaring walang nangyari. Nakilala ko ang hairpin na iyon. Iyon ang hairpin na ibinigay ni Victoria kay Sofia. Ang disenyo nito ay natatangi at ito ay napakamahal, kaya madali itong makilala. Matapos gawin ni Sofia ang lahat ng iyon, hindi nagtagal ay nagsimula siyang mag-ingay. Nagkukunwaring nawawala ang kanyang hairpin. Ito ay regalo na ibinigay sa kanya ni Victoria. At ito ay napakamahal. Ang lahat ng nasa paligid ay naakit sa kanyang mga sigaw. Dumating si Raquel sa tamang oras. Nagkukunwaring inaaliw si Sofia. Pagkatapos, sadyang iminungkahi niya na, dahil nawala ito sa Hacienda Salvador, dapat suriin ang mga gamit ng lahat. Dapat nating hanapin ang mga gamit ng lahat. Baka aksidenteng nahulog ito mula sa isa sa mga dalaga. Natagpuan niya at itinago sa malapit. Agad na pumayag si Sofia, habang ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilipad sa akin. Halatang gusto nila akong isangkot. Tumayo ako sa gilid. Ang aking ekspresyon ay lubos na kalmado. Alam na alam ko na kung ano ang gagawin. Gusto nilang sirain ang aking reputasyon sa pamamagitan ng pag-akusa sa akin ng pagnanakaw, kaya sila ang magdudusa sa mga kahihinatnan. Nagwala si Sofia, iginigiit niyang siyasatin ang mga parsela ng lahat. Puno ng katiyakan ang kanyang tono. Parang tiyak na nasa akin ang ipit. Nagapoy ng apoy si Raquel sa tabi. Sinabi niya sa mga nakatatanda ng Salvador na nawala ang ipit sa hacienda. Kung hindi matatagpuan ang ipit, kakalat ang balita, at hindi lang si Sofia ang mapapahiya. Masisira rin ang pangalan ng pamilya Salvador. Dapat nating iulat ito at ipasuri ng mabuti para malinis ang pangalan ng lahat. Parang makatarungan ang kanyang mga sinabi. Pero ang gusto niya ay gawing mas malaking iskandalo ito kapag nagsangkot na ang mga autoridad. Kahit na malinis ako sa huli, masisira pa rin ang reputasyon ko. Hindi na ako karapat-dapat maging may bahay ng Hacienda Salvador. Nag-alinlangan sandali ang mga nakatatanda. Ngunit sa huli ay pumayag sa paghahanap. Inutusan ni Sofia ang mga katulong na hanapin muna ang aking parsela. Nagniningning ang kanyang mga mata sa tagumpay. Parang sa kanya na ang tagumpay. Binuksan ng katulong ang aking parsela. At, gaya ng inaasahan, mabilis na natagpuan ang ipit na may alahas. Ipinakita nila ito sa lahat. Agad na sumugod si Sofia. Itinuro ako at humihikbi. Clara, mabuti ang trato ko sa iyo. Paano mo nagawang nakawin ang aking ipit? Oh Clara, kung talagang gusto mo ito, humingi ka na lang sana. Ang isang ito ay napakahalaga para ibigay. Pwede naman kitang bigyan ng iba pang mamahaling bagay. Sinamantala ni Raquel ang pagkakataon upang magsalita. Yumuko siya sa mga nakatatanda ng Salvador at sinabi, kasalanan ko ito dahil hindi ko naituro ng tama si Clara at hinayaan siyang gumawa ng ganitong pagnanakaw. Nakikiusap ako sa inyong lahat na parusahan siya ng mabigat at alisin siya sa listahan ng mga kandidato. Upang magbigay ng paliwanag sa Hacienda Salvador, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Naging kakaiba ang tingin nila sa akin. Nakatayo si Victoria sa gilid. May bahagyang ngiti sa kanyang labi na halos hindi mapansin. Hindi ako nataranta. Dahan-dahan akong humakbang pasulong at mahinahong sinabi, mga pinagpipitagang nakatatanda, hindi ko ninakaw ang ipit. Bakit hindi ninyo siyasatin ang aking parsela bago humatol? Lumapit ako sa aking parsela at mahinang sinabi, nakita ninyo akong sumusulat kanina, kaya alam ninyong kanang kamay ako. Pero ang kapatid kong babae ay malinaw na gumagamit ng kaliwang kamay kapag tumutugtog ng zither. Nakaharap sa kaliwa ang buhol ng parsela ko. Hindi kayang itali ng isang kanang kamay ang ganyang buhol. Kung hindi ninyo ako pinaniniwalaan, maaari ninyong subukan mismo. Sa sandaling magsalita ako, tumigil ang mga bulong sa paligid namin. Tumingin ang mga nakatatanda sa pakete sa mesa. Sa kalumingon,
upang suriin si Sofia. Namutla si Sofia. Pumapagaspas siya. Hindi ako yan. Hindi ko ginalaw ang pakete mo. At wala akong alam sa anumang hairpin. Talagang hindi kapani-paniwala ang kanyang depensa. Nagliwan ang kanyang mga mata. Wala na ang dati niyang kumpiyansa. Nagpanik din si Raquel. Nagmamadali siyang ayusin ang sitwasyon. Clara, huwag kang maglakas loob na gumawa ng walang batayang paratang. Si Sofia ay mahinahon sa kanyang pagkatao. Bakit ka naman niya gagawan ng ganito? Noon din, lumapit si Martha at yumukod kay Doña Victoria. Doña, nagtatrabaho ako sa labas ng side hall kanina. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Si Binibining Evangelista ay lumapit sa pakete ni Binibining Evangelista. Habang si Binibining Evangelista ay kumuha ng tubig at ginalaw ito. Wala akong naisip na masama noon. Pero ngayong naiisip ko, tiyak na isinilid ni Binibining Evangelista ang hairpin doon. Si Martha ay ang matagal nang tagapamahala ng Hacienda Salvador. Kilala sa pagiging kalmado at mapagkakatiwalaan. Lahat sa pamilya Salvador ay nagtiwala sa sinabi niya. Nagngangalit si Doña Victoria, nagdilim ang kanyang mukha. Habang nakatitig ng masama kay Sofia, sabihin mo ang totoo. Sinadya mo bang ilagay ang hairpin sa pakete ni Binibining Evangelista para siraan siya? Nanginginig ng malakas si Sofia. Lumuhod siya at nauutal na hindi makapagsalita. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Pero hindi na siya nangahas na ipagtanggol ang sarili. Sinubukan pa rin ni Raquel na mamagitan para sa kanya. Ngunit pinutol siya ng mahigpit ni Doña Victoria. May lakas ka pa ng loob na mamagitan para sa kanya? Pinayagan mo ang anak mong babae na gumawa ng napakasamang bagay. Hindi na maaaring mas maliwanag pa ang iyong pagtatangi. Sa kabutihang palad, matalino si Binibining Evangelista. Kung hindi ba ikaw at ang anak mong babae ang magsasakdal sa kanya at sisirain ang kanyang reputasyon? Iniutos ni Doña Victoria ang isang buong pagsisiyasat. Di nagtagal, natagpuan nila ang iba pang mga katulong na naglilinis ng bakuran at nalaman ang buong kwento. Kinumpirma nila na si Sofia ay kumilos, ayon sa utos ni Raquel, at sadyang sinakdal ako. Matapos ang nangyari, tuluyang nasira ang reputasyon ni Sofia. Wala nang gumagalang sa kanya. Tungkol naman sa akin, hindi lamang ako lubusang nagpatunay ng aking kawalang sala, kundi nakatanggap din ng papuri para sa aking kahinahunan at katalinuhan na nagwagi ng respeto ng lahat sa Hacienda Salvador. Ang plano ni na Raquel at Sofia ay nabigo muli, pero alam ko na ito ay simula pa lamang. Hindi sila titigil dito. Nalabas na ang huling desisyon ng pamilya Salvador. Matapos pag-usapan ito ni na Doña Victoria at Ethan, napagdesisyonan na ako ay papakasalan sa Hacienda Salvador bilang pantay na asawa, kasama ang tagapagmanang militar na si Evelyn Montesillo, na parehong mapapangasawa si Ethan. Alam ko, ito ay kasalang alyansa para mapanatili ang kapangyarihan ng mga Salvador. Ang pamilya ni Evelyn ay kayang protektahan ang mga industriya ng mga Salvador. Nakuha ko ang kanilang pag-aproba sa aking kaligrapya at kagandahang asal. Si Sofia, sa kabilang banda, matapos ang sunod-sunod na pagkakamali, lalo na nang ako'y kanyang pinaratangan, ay naging usapan ng bayan. Umasa lamang siya kay Victoria upang ayusin ang kanyang pagpasok sa Hacienda Salvador bilang kerida ni Lucas Salvador. Nang umabot ang balita sa pamilya Evangelista, naging madilim ang mukha ni Raquel. Hindi niya maitago ang kanyang sama ng loob. Nahuli ko siyang nakikipagkita kay Victoria ng lihim. Ang dalawa ay nagplano sa isang sulok ng hardin. Mababa ang kanilang mga boses. Ngunit narinig ko pa rin ang ilang salita. Pinlano nilang maghintay hanggang ako ay makapag-asawa sa Hacienda Salvador. Pagkatapos ay humanap ng pagkakataon, napigilan ako, at unti-unting palitan ako ni Sofia. Pinlano rin nilang ilipat ng mas mabilis ang pera ng pamilya Evangelista at patuloy na tustusan ang pagpapalawak ng ikalawang sangay. Tumayo ako sa likod ng isang batong palamuti at natawa ng malamig sa aking sarili. Ang mag-inang ito ay hindi pa rin sumusuko. Akala ba nila talaga ako pa rin ang madaling target noong nakaraang buhay? Hindi ko sila inilantad, kundi tahimik akong lumisan. Kung ako man ay pantay na asawa o pangunahing asawa, sa alinmang paraan, sila ay mga hagdan patungo sa paghihiganti at ang aking unang hakbang sa pagprotekta sa pangunahing linya ng aking pamilya. Susunod, kailangan kong manatili sa aking paninindigan, maghintay na makapag-asawa sa Hacienda Salvador at isara ang bitag. Hakbang-hakbang. Si Evelyn Montesillo ay anak ng isang pamilyang militar. Matapang at prangka siya at ayaw ng paligoy-ligoy. Ang pamilya Salvador ang nag-ayos para sa amin na maging magkapantay na asawa, kaya hindi maiiwasan ang ilang alitan. Sa halip na maghintay hanggang pagkatapos ng kasal at mapilitang mag-usisa sa isa't isa, pinuntahan ko siya at nagsalita ng prangka. Dinalhan ko siya ng simpleng regalo. Isang piraso ng mabilis na kaligrapya na ako mismo ang sumulat. Ang mga hagod ay matapang at malinis. Pinili upang tumugma sa personalidad ni Evelyn. Nang makipagkita ako sa kanya, siya, gaya ng inaasahan, ay medyo malamig. Direkta niya akong sinabihan na akala niya gusto ko rin ng kapangyarihan nakikipag-agawan para sa posisyon ng batang may bahay ng Salvador. Hindi ako nakipagtalo, inabot ko lang sa kanya ang aking kaligrapya at ngumiti.
Pinibining Montesillo, alam kong hindi ka mahilig sa mga formalidad at wala akong interes na makipag-away sa iyo. Pareho tayong ginagawa ito para sa ating mga pamilya. Sa halip na magpahina sa isa't isa, dapat tayong mag-alintana sa isa't isa mula ngayon. Ito ay para sa iyo. Ituring mo itong tanda ng aking katapatan. Kinuha ni Evelyn ang kaligrapya at pinag-aralan ito ng ilang saglit. Ang distansiya sa kanyang mga mata ay bahagyang nawala. Lumambot din ng husto ang kanyang tono. Hindi ko alam na ikaw pala ay isang dalubhasa sa kaligrapya. At ikaw mismo ang lumapit sa akin at nagsalita ng bukas. Mas magaling ka pa kaysa sa mga babaeng mapagpanggap na walang ginawa kundi magpakitang tao. Tinanggap niya agad ang kaligrapya. Hindi niya ito sinabi ng tuwiran. Ngunit alam kong nagbago na ang pananaw niya sa akin. Sulit na sulit ang pagbisitang ito. Ang pagkapanalo sa pagsang-ayon ni Evelyn Montesillo ay nangangahulugan na mula ngayon sa Hacienda Salvador, magkakaroon ako ng malakas na kakampi at isang kaaway na mas kaunti. Noong araw na iyon, nagkasundo kami ni Evelyn, kaya ako na ang nagpasimula at iminungkahi na pagkatapos naming ikasal sa Hacienda Salvador, hindi na kami mag-aaway. Haharapin namin ang mga intriga sa sambahayan at protektahan ang aming mga pamilya at interes. Agad na pumayag si Evelyn ng masaya. Sabi niya wala siyang interes sa mga intriga sa sambahayan. Ang pinakamahalaga ay isang matatag na alyansa ng pamilya. Dahil sa aking katapatan at talento, pumayag siyang makipag-alyansa sa akin. Nagkasundo kami. Simula noon, sa Hacienda Salvador, magbabahagi kami ng impormasyon at mag-iingatan sa isa't isa. Magkasama naming susugpuin ang ikalawang sangay. Hindi nagtagal, nalaman ito ni Raquel. Nabalisa siya. Malamang natakot siya na kapag nagsanib puwersa kami ni Evelyn, hindi na sila makakilos ng anak niya. Napansin ko na lagi niyang hinahanap si Sofia. Hindi na ako nagdalawang isip. Nagbabalak na naman sila. Gaya ng inaasahan, makalipas ang ilang araw, narinig kong inutusan ni Raquel si Sofia na sirain ako bago ako ikasal sa Hacienda Salvador. Ang layunin ay sirain ang aking reputasyon at ipakancel ng pamilya Salvador ang engagement. Hindi ako nabalisa. Naranasan ko na ito dati. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Kung gusto nilang maglaro, makikipaglaro ako. Ngunit sa pagkakataong ito, sila lang ang matatalo. Mabilis na kumilos sina Raquel at Sofia Evangelista. Sa loob ng ilang araw, kumalat ang chismis sa buong kabisera na sinasabing wala akong moralidad. Napalihim akong nakipagtalik sa isang alila at masama ang aking pagkatao. Hindi ako karapat-dapat na mapangasawa sa Hacienda Salvador. Lalong naging malupit ang chismis. Pati ang mga kamag-anak ko ay lumapit para tanungin si tatay. Nagkaroon ng kaguluhan ng buong sambahayan. Kahit hindi ako hayagang sinisi ni tatay, ang pag-aalala ay makikita sa kanyang mukha. Alam ko na kung hindi ko agad mapipigilan ang chismis, maaaring kanselahin ang aking kasunduan sa kasal at masisira ang reputasyon ko at ng aking pamilya. Ngunit hindi ako nagpanik. Sa halip, nagdesisyon ako na linisin ang aking pangalan minsan at para sa lahat sa aming bangkete. Sa araw ng bangkete, inimbitahan ko ang ilang kilalang dalubhasa sa kaligrapya mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Nang makaupo na ang lahat, naglabas ako ng papel at nagdikdik ng tinta sa publiko at isinulat ang oda sa pagkatuto sa formal na kaligrapya. Ang aking pagkakasulat ay matatag. Ang aking komposisyon ay walang kapintasan. Sunod-sunod na pinuri ito ng mga dalubhasa. Habang pinag-uusapan ito ng lahat, hiniling ko sa mga dalubhasa na magpatotoo para sa akin. Ang kaligrapya ay nagpapakita ng pagkatao. Nagsanay ako kasama si Lola mula noong bata pa ako, kaya't pinalaki ako na may matuwid na pagkatao. Hindi katulad ng masamang babae sa mga chismis na iyon. Ang mga dalubhasa ay iginagalang na ang kaligrapya ni Lola at nakita nila ang aking pambihirang talento at matatag na tindig. Agad silang nagsalita pabor sa akin na tinuligsa ang chismis bilang kasinungalingan. Ang aking mga kaibigan at ang mga pinuno ng negosyo na naroroon ay naniwala rin sa kanila. Ang chismis ay gumuho ng mag-isa. Pagkatapos noon, hindi nasira ang aking reputasyon kahit kaunti. Sa katunayan, lalo itong lumakas sa pamamagitan ng aking kaligrapya at muling nabigo ang plano ni Raquel. Pagkatapos patahimikin ang mga chismis at dahil nalalapit na ang kasal ko, ginamit ko ang libreng oras para ayusin ang mga gawa kaligrapya at mga aklat ng pagsasanay ni Lola. Nang makita ko ang pamilyar na mga guhit na iyon, naalala ko kung paano ako tinuruan ni Lola at hinimok akong protektahan ng pamilya Evangelista. Bumuhos ang mga alaala, pinainit at sinakta ng aking puso. Ang bigis na iyon ay nagpatibay ng aking determinasyon na protektahan ang pangunahing angkan ng Evangelista at ituloy ang aking paghihiganti. Pinag-audit ko ng lihim ang mga account ng negosyo ng pamilya Evangelista. Ang investigasyon ay nagsiwalat na si Raquel ay nagsimula ng maglipat ng mga ari-arian. Tahimik na inililipat ang pera ng Evangelista patungo sa ikalawang sanggay upang pondohan ang kanilang negosyo, kapalit ng kanilang suporta kay Sofia. Nang makita ang mga butas sa mga talaan, nanginig ako sa galit. Hindi lang niya ako sinira, gusto niyang ubusin ang pamilya Evangelista hanggang sa wala na. Hinding-hindi ko siya hahayaang manalo. Sa sandaling iyon, nagpadala si Ethan ng mga marangyang regalo sa pamamanhikan at inanyayahan ako sa isang restaurant upang pag-usapan ang pamamahala ng mga negosyo ng pamilya
pagkatapos ng aming kasal. Alam ko na ito ay pagkilala ni Ethan sa akin at isang pagkakataon upang magkaroon ng access sa mga negosyo ng pamilya Salvador at palakasin ang aking sarili. Pinakalma ko ang aking sarili at pumunta ako sa restaurant ng nasa oras. Gaya ng pinlano ko, kapag nakapag-asawa na ako sa pamilya Salvador, tutulungan ko si Ethan na ayusin ang mga negosyo. At pagkatapos ay unti-unting bawiin ang kontrol ng pamilya Evangelista. Pumunta ako sa restaurant ng nasa oras. Pagkatapos makipagkita kay Ethan, nilaktawan niya ang mga formalidad. Dumiretso siya sa mga negosyo ng pamilya Salvador. Sabi niya, ang mga Salvador ay may hindi mabilang na tindahan, pero ang maluwag na pamamahala sa mga nakaraang taon ay nag-iwan sa kanila ng maraming butas. Umaasa siyang maging mapagkalingang asawa ako pagkatapos naming ikasal at tulungan siyang ayusin ang mga bagay-bagay. Gamit ang aking karanasan na lumaki sa isang pamilya ng mga ngalakal at ang itinuro sa akin ni Lola tungkol sa pamamahala ng sambahayan, unti-unti kong ibinahagi ang aking mga ideya. Una, gawing pamantayan ang mga talaan ng bawat tindahan. Pagkatapos, imbestigahan ang anumang pagnanakaw ng pondo. Susunod, alisin ang mga hindi epektibong tindahan at palawakin sa mga bagong sibol na negosyo. Kasabay nito, patatagin ang ugnayan sa mga mapagkakatiwalaang mga ngalakal upang masiguro ang posisyon ng pamilya Salvador sa negosyo. Ang aking mga punto ay malinaw at maayos, at ang aking mga pananaw ay talagang sarili ko. Nakinig si Ethan nang may matinding atensyon. Tumango siya ng paulit-ulit, lalong lumilinaw ang kanyang pagsang-ayon sa kanyang mga mata. Malapit na sa dulo ng aming usapan, binanggit niya ang mga kamakailang galaw ng ikalawang sanggay. Inamin niya na ang pamilya Salvador ay nahati sa mga paksyon. Matagal nang nagnanasa sina Victoria at Lucas sa yaman ng pamilya at gumagawa ng mga hakbang sa likod ng mga eksena. Pagkatapos kong ikasal sa pamilya, umaasa siyang makikipagtulungan ako sa kanya at kay Evelyn upang palakasin ang unang sangay at sugpuin ang ikalawang sangay. Iyon ang eksaktong gusto ko. Masaya akong sumang-ayon agad. Alam kong si Ethan ay higit pa sa aking asawa. Siya rin ang aking susi upang makapasok sa Hacienda Salvador. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan sa kanya ako makapaghiganti ng mas mabilis kay Raquel at sa ikalawang sangay at protektahan ang lahat ng bagay na pag-aari ko at ng aking pamilya. Nagkasundo kami. Ang alyansang ito ng kasal ay nangangahulugan na ngayon ay magkasama kaming lalaban. Sa araw ng kasal ko, nagpakasal kami ni Evelyn sa Hacienda Salvador. Ang kasal ay isang marangyang pagdiriwang. Ang mga elit ng lungsod, mga kasosyo sa negosyo, at mga tauhan ng militar ay dumating lahat upang bumati. Ang buong pagdiriwang ay lubos na masigla. Nagsuot ako ng eleganteng kasuotang pangkasal na may makeup na simple ngunit marangal. Nanatiling kalmado ang aking ekspresyon sa buong oras. Tanging ako ang nakakaalam na mula nang tumawid ako sa tarangkahan ng Hacienda Salvador, ang aking landas sa paghihiganti ay tunay na nagsimula. Dumating din sina Raquel at Sofia, nakasuot ng pekeng ngiti, habang ang sama ng loob at pakana ay nakatago sa kanilang mga mata. Tahimik nilang pinagmamasdan ang sitwasyon mula sa isang sulok. Malamang ay nagpaplano ng kanilang susunod na galaw. Bilang kalaguyo ni Lucas, pumasok si Sofia sa Hacienda Salvador kasama si Raquel. Siya ay itinalaga sa malayong kanlurang pakpak. Alam kong hindi siya mananahimik gaya ng inaasahan. Ilang araw lamang pagkatapos ng kasal, tahimik akong sinabihan ni Martha na si Sofia ay palihim na nakikipag-ugnayan kay Victoria ng paulit-ulit. Ang dalawa ay madalas magkita ng pribado. Nagpaplano ng kanilang pagbabalik. Hindi ko ito pinansin. Kaya kong harapin ang anumang ibato nila sa akin. Kakayanin ko ang anumang dumating. Hindi ako nagmamadali. Maglalaan ako ng oras. Isang araw, pababayaran ko sila sa lahat ng kanilang ginawa. At babayaran nila ang nararapat na parusa. Sa unang araw ko bilang nobya sa Hacienda Salvador, sumunod ako sa tradisyon at sumama kay Evelyn para magbigay-pugay kami kay Doña Victoria. Si Evelyn ay matapang at masigla, kaya nagdala siya ng mga regalo mula sa kanyang pamilyang militar. Ako naman ay naghanda ng isang selyong kaligrapya na sulat kamay na may mga salita ng pagpapala at swerte. Ang estilo nito ay marangal at puno ng kasaysayan, perpektong bagay sa panlasa ng isang nakatatanda. Habang ipinapakita ang aking husay sa kaligrapya, tinanggap ni Doña Victoria ang kaligrapya at sinuri ito ng mabuti sa loob ng ilang sandali. Isang masayang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Paulit-ulit niya akong pinuri dahil sa aking pagiging maalalahanin. Sinabi niya na ang aking selyong kaligrapya ay may estilo ng aking lola. Agad niyang inilabas ang isang mahalagang aklat-aral na itinago niya ng maraming taon at hinikayat akong magsanay upang ipagpatuloy ang sining ng kaligrapya. Ang pagsang-ayon ni Doña Victoria, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Ibig sabihin, mayroon akong isa pang pananggalang sa Hacienda Salvador. Di nagtagal, umabot ang balita kay Raquel. Nainitan siya ng selos. Marahil, ang makita akong maayos na nakatira sa Hacienda Salvador ay naging dahilan upang hindi na niya mapigilan ang sarili. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ko na ang mga katulong sa paligid ko ay kumikilos ng kakaiba. Lagi silang palihim, ang tsaa at pagkain na dala nila ay may kakaibang lasa rin. Alam na alam ko kung ano ang nangyayari. Tiyak na sinuhulan ni Raquel ang isa sa kanila
upang lansihin ang aking pagkain at ako'y pasakitan upang hindi ko na mapangasiwaan ang mga gawain ng pamilya na magbibigay daan kay Sofia. Nang mapansin ko ang kakaibang asal ng katulong, hindi ko siya isinumbong. Nagkunwari akong hindi alam at ininom ang may gamot na tsaa sa harap niya. Kailangan isipin ni Raquel na nagtagumpay ang kanyang plano para mahuli ko siya sa akto at pigilan siya sa muling pagmamanipula sa akin. Hindi nagtagal, pagkatapos uminom ng tsaa, nagkunwari akong nagkasakit sa patio ni Doña Victoria. At namutla ang aking mukha, nang hina ang buong katawan ko, at halos hindi na ako makatayo. Nagpanik agad si Doña Victoria. Nagpatawag siya ng doktor at nag-utos ng buong investigasyon. Pagkatapos kunin ang aking pulso, sinabi ng doktor na binigyan ako ng mahinang pampakalma. Hindi ito nakamamatay, pero pinahina ang katawan at pinabagal ang isip. Sinamantala ni Martha ang pagkakataong sabihin kay Doña Victoria. Napansin niyang kakaiba ang kilos ng katulong kamakailan. Madalas na lihim na nakikipagkita sa iba. Nagalit si Doña Victoria at nag-utos ng mahigpit na pagtatanong. Hindi na kinaya ng katulong at umamin agad. Binayaran ni Raquel ang katulong para galawin ang pagkain at inumin ko. Nang lumabas ang katotohanan, nagalit si Doña Victoria. Kinondena niya ang kabastusan ni Raquel. Paano siya nangahas magplano sa Hacienda Salvador? Pinagbawalan niya si Raquel na malayang pumasok sa Hacienda Salvador at mahigpit na pinarusahan ng katulong. Pagkatapos, pinalayas niya ito sa Hacienda Salvador. Pagkatapos noon, nakita ng lahat sa Hacienda Salvador ang tunay na kulay ni Raquel. Wala nang nangahas na kumampi sa kanya. Napigilan ko ang isa pang krisis at natiyak ang aking lugar sa Hacienda Salvador. Matapos kong hadlangan ang mga pakana ni Raquel, inilaan ko ang sarili ko sa pagtulong kay Ethan na pamahalaan ang mga negosyo ng pamilya Salvador. Likas akong masusi. Nang pumalit ako, una kong inayos ang mga libro para sa bawat tindahan ng Salvador. Sinuri ko sila isa-isa. Natuklasan ko agad ang maraming diferensya. Karamihan ay sanhi ng ikalawang sanggay na maling ginamit ang pondo para sa pansariling kapakanan. Inipon ko ang lahat ng isyong natuklasan ko at ibinigay kay Ethan. Galit na galit siya. Agad siyang nag-utos ng buong pagsusuri. Nakuha ang mga maling ginamit na pondo at pinarusahan ang mga katulong na sangkot. Pinalitan din niya ang ilang tagapamahala na inilagay ng ikalawang sangay sa mga tindahan. Abala rin si Evelyn. Ginamit niya ang mga ugnayang militar ng kanyang pamilya upang magbigay daan para sa mga bagong negosyo ng Salvador. Nagbukas siya ng maraming pinto para sa amin at nakakuha ng ilang malalaking proyektong industriyal. Kaming tatlo sina Ethan, Evelyn, at ako nagtulungan. Bawat isa ay gumanap ng kanyang bahagi at ang negosyo ng Salvador ay lalong umunlad araw-araw. Noon, si Sofia Evangelista ay nagsimulang maghasik ng gulo muli. Palihim siyang naghasik ng kaguluhan sa Hacienda Salvador. Nagpakalat ng mga chismis na minamaltrato ko ang mga katulong at inagaw ko ang lahat ng kapangyarihan. Sadyang sinira niya ang aking reputasyon sa Hacienda Salvador. Buti na lang, likas na prangka si Evelyn. Nang marinig niya, hinarap niya ang mga katulong na nagpapakalat ng chismis at mahigpit silang tinanong. Inilantad niya ang plano ni Sofia at iniulat ang kanyang mga gawa kay Doña Victoria. Inutusan ni Doña Victoria na ikulong si Sofia sa kanlurang bahagi. Pinagbawalan siyang lumabas ng basta-basta. Siguradong magtuturo iyan sa kanya ng leksyon. Nabalitaang si Sofia ay nakakulong sa bahay. Hindi ako nagpabaya kahit isang saglit. Kilalang kilala ko ang mag-inang iyon. Kung mas matindi ang dagok sa kanila, mas desperado silang gaganti. Hinding-hindi nila ito titigilan. Ang pinakamahalaga sa akin ngayon ay mabawi ang kontrol sa negosyo ng pamilyang Evangelista. Malaking halaga na ng pera ang nailipat ni Raquel. Kung hahayaan ko siya, maubos niya ang pamilyang Evangelista. Hindi ko maaaring hayaang ang pamana ni Lola ay masira sa kanyang mga kamay. Naglaan ako ng oras para bumalik sa bahay ng Evangelista. Sa sandaling magkita kami, hinarap ko si Raquel ukol sa pagbawi ng kontrol. Nagngingit-ngit siya, gaya ng inaasahan. Hinampas niya ang mesa at inakusahan ako. Sinabi niyang nakatatanda siya sa pamilyang Evangelista. Pagkatapos, ibinalik niya ang akusasyon sa akin na sinasabing pagkatapos kong ikasal sa Hacienda Salvador, ang inalala ko lang ay ang sarili ko, hindi ang kapalaran ng pamilyang Evangelista. Tiningnan ko ang kanyang mukhang mapagkunwari at napangisi na lang ako sa loob. Hindi ako nag-aksaya ng salita sa kanya. Inilabas ko ang ulat ng pananalapi na inihanda ko. Ipinagawa ko ito ng palihim. Malinaw na itinala nito ang mga pagkakataong inilipat niya ang ari-arian ng pamilyang Evangelista sa ikalawang sangay ng pamilyang Salvador. Ang tungkulin ni Ginang Victoria ay pamahalaan ng negosyo, hindi ang mag-ipon ng pera para sa sarili o magpondo sa labas. Ipaliwanag mo sa akin ang mga account na ito. Ano ba talaga ang nangyari? Namutla ng husto ang mukha ni Raquel. Lumihis ang kanyang mga mata. Nawala ang lahat ng kanyang pagmamayabang. Nauutal siya at hindi makabuo ng kumpletong pangungusap. Nakita ito ng mga katiwala at matagal ng tauhan. Hindi sila nangahas na magsalita ng marami. Ngunit sa wakas ay nakita nila ang kanyang tunay na ugali. Tumanggi pa rin siya na isuko ang buong kontrol
Ngunit malinaw na nasa depensiba siya. Hindi na siya nangahas na maglipat ng ari-arian nang walang takot, gaya ng dati. Iyon ang unang tagumpay. Nabigo ang pagtatangka kong mabawi ang kontrol ng pamilya ko. Nalaman agad ni Evelyn iyon. Matapang at determinado siya. Iginiit niya agad na bumalik ako. At sinabing, susuportahan niya ako. Ayokong abalahin siya. Pero sinabi niya, dahil magkaalyado tayo, dapat magtulungan tayo. Bukod pa, naging mayabang na si Raquel. Kung hindi natin siya papagtantuin, sige ka, lalapit siya sa'yo ulit. Bumalik akong muli kasama si Evelyn. Nakasuot si Evelyn ng matikas at makinis na damit na may tindig ng isang dinastiyang militar. Pagpasok pa lang niya, nilinaw na niya ang kanyang paninindigan. Diretso niyang sinaway si Raquel dahil sa pag-agaw ng mga ari-arian ng pamilya at paglilipat ng mga ito. Kung magpapatuloy si Raquel, papapasukin niya ang kanyang pamilya at imbestigahan kung saan napunta ang mga ari-arian natin. Laging natatakot si Raquel sa kapangyarihang militar. Nang harapin siya ni Evelyn ng personal, nawalan siya ng lakas ng loob. Wala siyang pagpipilian kundi sumuko. Pagkatapos, isinuko niya ang kontrol sa bahagi ng negosyo ng pamilya. Ibinigay niya sa akin ang mahahalagang tindahan at ang kanilang mga libro. Hawak ang mga talaang iyon. Napuno ako ng labis na pasasalamat. Hinawakan ko ang kamay ni Evelyn at paulit-ulit siyang pinasalamatan. Tumawa siya at sinabing wala iyon at pinagpag ang kamay. Pagkatapos noon, lalong lumakas ang aming samahan kaysa dati. Naging tunay kaming magkaalyadong handang magtulungan. Pero malinaw na hindi susuko si Raquel. Nalaman ko na palihim siyang nakipag-ugnayan kay Victoria at tahimik na inililipat ang iba pang ari-arian ng aking pamilya. Kinontak pa niya si Julian para atakihin ako at sirain ang aking posisyon sa Hacienda Salvador. Isang bagay ang alam ko, si Julian ay likas na mabagsik at hindi niya ito titigilan. Kailangan kong maghanda ng maaga. Mabilis na kumilos si Julian Reyes. Noong mga panahong iyon, sa tuwing aalis ako ng Hacienda Salvador para mga siwa sa aking mga negosyo, pakiramdam ko may sumusunod. Palihim ang mga yabag nila. Tiyak na ipinadala iyon ni Julian. Sinusundan niya ako para kidnapin ako. Una, upang pilitin akong isuko ang kontrol ng mga negosyo ng aking pamilya. At ikalawa, upang sirain ang aking reputasyon para mawalan ako ng posisyon sa Hacienda Salvador. Hindi ako nataranta. Sa halip, sinadya kong bagalan ang aking lakad. Pagkatapos ng ilang pagkakataon, nalaman ko kung sino ang sumusunod. Pagkatapos, lihim akong nagpasabi kay Evelyn na humihiling na magpadala siya ng mga mapagkakatiwalaang lalaki para sumaklolo sa akin. Mahusay si Evelyn. Agad niyang inayos ang grupo. Nagabang sila sa daan, pauwi ko. Nang gabing iyon, kakalabas ko lang ng tindahan nang harangin ako ng mga lalaking nakamaskara. Mga tauhan iyon ni Julian. Walang imik. Sinubukan nila akong kidnapin. Agad na sumugod ang aking mga nakatagong kakampi. Mabilis na naglaban ng dalawang panig. Hindi nagtagal, napasuko ang mga tauhan ni Julian at maging si Julian na naguutos mula sa taguan ay nahuling may kasalanan. Diretso kong isinuko si Julian sa mga autoridad. Akala ko sa wakas ay maaalis na ang banta. Ngunit ang ikalawang sangay ay kumilos nang may kahanga-hangang bilis. Nagtrabaho sila sa likod ng mga eksena buong gabi. Gumastos ng malaking halaga para mag-ayos ng mga bagay. At kahit papaano, nakatakas si Julian habang nakatitig ako sa walang laman na bilangguan. Mas lalong naging malinaw sa akin kaysa dati. Ang impluwensya ng ikalawang sangay ay napakalalim. Hindi sapat ang mga kalat-kalat na pag-atake. Kailangan kong tipunin ang kumpletong ebidensya ng kanilang sabuatan kay Raquel upang silang lahat ay ibagsak sa isang hampas. Nagdaos ng piging ng pamilya ang Hacienda Salvador. Inanyayahan ang mga piling tao at negosyante ng lungsod. Pagkakataong ito para sa pamilya Salvador na palakasin ang ugnayan at isang daan para kay Raquel at sa ikalawang sangay naman laban. Gumawa ng espesyal na apela si Victoria Salvador para payagan si Raquel na bawal sa hacienda na dumalo sa piging. Tiyak na pinagplanuhan na nila ito. Gusto nilang gamitin ang tingin ng lahat sa akin para tuluyan akong ibagsak. Nakaramdam ako ng mali noon pa. At nahulaan kong sasamantalahin nila ang pagkakataong umatake. Kaya gumawa ako ng sarili kong paghahanda. Inayos ko ang bawat ulat ng pananalapi mula sa mga tindahan na pinamahalaan ko para sa pamilya Salvador. Inimbita ko pa ang pinakamatapat na accountant ng pamilya Salvador na sumama sa akin sa piging. Kung sakali lang, sa kalagitnaan ng piging, habang nag-e-enjoy ang lahat sa usapan, si Victoria Salvador ang unang tumayo at sumalakay. Itinuro ako. Inakusahan akong sa pagmamanage ng negosyo ng Salvador. Naglagay ako ng pera sa sarili kong bulsa at inaagaw ang kita ng mga tindahan. Naglabas pa siya ng ilang pekeng ulat ng pananalapi para linlangin ang lahat. Si Raquel ay nag-apoy ng apoy mula sa gilid. Yumuyuko sa mga nakatatanda ng Salvador at hinihiling na ako ay parusahan ng mabigat. Sadyang inangkin niya na naglakas loob akong gambalain ang negosyo ng pamilya Evangelista. Kaya bakit hindi ko nakawin ang pera ng pamilya Salvador? Nagbulungan agad ang mga tao sa paligid. Lalong naging kahina-hinala ang kanilang mga tingin sa akin. Tumayo ako ng mahinahon. Walang kahit anong pagkatakot. Una, ipinalabas ko ang tunay na ulat ng pananalapi para ilantad ang mga pagkakamali sa mga peke. Pagkatapos, hiniling ko sa accountant ng unang sangay na i-verify ang mga ito ng publiko na nagpapatunay na ang bawat account na hinawakan ko ay malinaw at tama.
At hindi ako kailanman nagsamantala. Pagkatapos, binago ko ang diskarte. Naglabas ako ng ilang ebidensya na natuklasan ko noon, na nagpapakita na ang ikalawang sanggay ay paulit-ulit na maling ginamit ang pondo ng pamilya Salvador at lihim na nagpatakbo ng smuggling. Pagkatapos, humarap ako kay Victoria Salvador at tinanong, bakit siya ganoon nag-aalala sa mga libro ng tindahan ng Salvador? Nagagawa pa niyang gumawa ng pekeng ulat ng pananalapi. Ang aking mga salita ay nagpatahimik kay Victoria Salvador at sa ikalawang sanggay na naglagay sa kanila sa depensiba. Unti-unting napunta sa kanila ang mga hinala ng mga tao. Pagkatapos ng alitan sa piging ng pamilya, sa wakas ay nakita ni Ethan nang malinaw ang ambisyon ng ikalawang sangay. Nagpasya siyang siyasatin ng lihim ang kanilang mga negosyo upang matuklasan ang kanilang smuggling at paglustay. Sinamantala ko ang pagkakataon upang gamitin ang mga ari-arian ng pamilya ko. Nakakabalik ko lang at naglagay ng mga mapagkakatiwalaang tao upang mangalap ng ebidensya ng mga paglilipat ng ari-arian ni Raquel at ang kanyang pagpopondo sa ikalawang sangay. Pinupunan ang bawat butas, piraso-piraso. Tuwing umaga, naglaan ako ng oras para magtimpla ng tinta at magsanay ng kaligrapya. Sa isang banda, ito ay para mapalapit kay Doña Victoria na mahilig sa kaligrapya at masiguro ang aking lugar sa Hacienda Salvador. Madalas kong dinadala ang aking natapos na kaligrapya sa patio ni Doña Victoria. Natutuwa siya sa tuwing makikita niya ito at patuloy na lumalaki ang kanyang pagtanggap sa akin. Sa kabilang banda, tumulong sa akin ang kaligrapya na pakalmahin ang isip ko upang hindi malagyan ng galit ang aking paghuhusga. Pinahintulutan din ako nitong gamitin ang aking kaligrapya upang bumuo ng ugnayan sa mga elite at iskolar ng lungsod. Karamihan sa mga iskolar na iyon ay humahanga sa kahusayan ng aking lola sa kaligrapya. Nang makita nila na ang aking sulat ay sumasalamin sa estilo ni lola at na nakakakita ako sa tunay na pagkatao, sila ay sabik na makipagkaibigan sa akin at unti-unting naging bahagi ng aking network. Sa kanila, ang ilan ay may alam sa mga ilegal na gawain ng ikalawang sangay at tahimik na magpapasa sa akin ng impormasyon. Bukod doon, si Martha ay naging isa pang hindi nakikitang kakampi. Siya ay gumugol ng mga dekada sa Hacienda Salvador. Kilala ang lahat at alam ang lahat. At matagal nang kinasusuklaman ang pag-uugali ng ikalawang sangay. Madalas niya akong lihim na inaalam sa kanilang mga galaw. Sinabi niya sa akin kung kailan at saan nagkikita ng lihim sina Victoria at Raquel na tumulong sa akin upang maiwasan ang hindi mabilang na mga bitag. Sa tulong na iyon, mas mabilis akong nakakalap ng ebidensya at lumakas ang aking kumpiyansa sa paghihiganti. Habang lumalalim ang imbestigasyon, natuklasan ko na ang kontrabando ng ikalawang sangay ay mas malala kaysa inaakala ko. Hindi lang sila nagpuslit ng mga produkto, nakipagsabuatan sila sa mga kaaway para magtrapiko ng mga armas. Natuklasan ng pamilya ni Evelyn ang lead na ito. Nang marinig ito, nagulat kami ni Ethan. Malubha ang pagtrapiko ng armas. Kung malantad, ang mga Salvador ay madadamay, masisira ng lubos. Nanganganib ang pambansang seguridad at napapahamak ang mga inosente. Agad kong nakilala sina Ethan at Evelyn. At nagplano kami ng aming diskarte buong magdamag. Pinilit ni Ethan na i-report ito sa mga autoridad. Ngunit sinabi ni Evelyn na wala kaming ebidensya. Ang maagang pag-uulat ay magiging dahilan para sirain nila ang ebidensya at mabigyan sila ng babala. Pagkatapos timbangin ang mga opsyon, nagpasya kaming ilabas ang ahas. Nagpakalat ako ng chismis na alam ko ang kanilang pagtrapiko ng armas at nag-iipon ako ng ebidensya na nagtulak kina Raquel at Sofia na ako muna ang atakihin. Kung lalo silang nagpanik, lalo silang magkakamali, saka namin makukuha ang kumpletong ebidensya ng kanilang mga krimen at tuluyan na silang ibabagsak. Sinundan ni Evelyn ang kanilang mga ruta ng transportasyon para sa konkretong ebidensya habang nakipag-ugnayan si Ethan sa mga mapagkakatiwalaang opisyal para maghanda sa kanilang pag-aresto. Ginampanan ko ang papel ng biktima na nagpapanatili kina Raquel at Sofia na walang kamalay-malay hanggang sa mahulog sila sa aming patibong. Isang labanan para sa kapalaran ng mga Salvador at sa aking paghihiganti ay nagsimula na. Ayon sa plano, sadyang inilagay ko sa drawer ng mesa ang isang pekeng ledger ng pagpupuslit ng armas at iniwan itong naka-unlock para mahanap ito ni Sofia. Alam ko na si Victoria, sa pagkukunwaring dumadalaw kay Lucas, ay palihim na pinalaya si Sofia. Tiyak na magsisimula siyang magtanong-tanong tungkol sa akin. Oo nga, hindi nagtagal, ginamit ni Sofia ang paghahatid ng gamot kay Lucas bilang dahilan upang pumasok ng palihim sa aking pag-aaralan. Palihim siyang naghanap ng isang bagay at agad na nakita ang ledger. Nang kunin niya ito at tiningnan, namutla ang kanyang mukha. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Malinaw na takot siya. Natatakot na ilantad ko ang mga krimen ng ikalawang sangay. Wala na siyang panahon para ibalik ito. Nagmamadali siyang lumabas at agad na sinabi kina Raquel at Victoria. Nagtago ako sa labas ng pinto at nakita ko nang malinaw ang lahat. Napangisi na lamang ako sa loob. Nahulog sila sa bitag, gaya ng inaasahan ko. Matapos marinig ni Raquel at Victoria ang balita, nagpanik sila.
gaya ng inaasahan. Nagpulong sila ng gabing iyon para magplano ng kanilang tugon. Mula kay Martha, nalaman ko na natatakot sila na ibigay ko ang ebidensya sa mga awtoridad. Kaya nagpasya silang maunang sumalakay sa pamamagitan ng pag-akusa sa akin na nakikipagsabwatan sa mga dayuhang kaaway at paglabas ng mga lihim na pangnegosyo ng mga Salvador. Isasakdal nila sa akin ang lahat ng paratang at ipapapatay ako. Iyon ang mag-aayos ng lahat at magliligtas sa kanila at sa ikalawang sangay. Pero matapos marinig ang lahat ng ito, hindi ako nagpanik. Sa halip, nakahinga ako ng maluwag. Kung gaano sila kadesperadong kumilos, mas malamang na magpakita sila ng butas. Iyon ang magpapadali sa aming plano. Gamit ang kanyang kaarawan bilang dahilan, nagdaos si Victoria ng isa pang piging ng pamilya sa Hacienda Salvador. Sa pagkukunwari ng pagdiriwang ng kaarawan, kasama sa listahan ng mga bisita ang mga lider ng militar at negosyo. Mas enggrande pa ito kaysa sa nauna. Pinili ni na Raquel at Victoria ang sandaling iyon para kumilos. Umaasang gagamitin ang impluwensya ng lahat para tuluyang mapatunayan ang mga paratang laban sa akin at wala akong pagkakataong makabawi. Inayos na nila ang kanilang mga tinatawag na saksi at gumawa ng mga pekeng liham na nagsasabing nakipagsabuatan ako sa mga dayuhang kapangyarihan. Matagal na nilang pinlano ito. Sa kalagitnaan ng piging ng pamilya, si Victoria ang unang tumayo. Sa mahigpit na boses, inakusahan niya ako ng pagtulong sa mga dayuhang kapangyarihan at paglabas ng mga lihim ng negosyo ng pamilyang Salvador. Isinapubliko pa niya ang mga detalye ng negosyo ng ikalawang sangay na sinasabing ginawa ko ito para sa sarili kong kapakanan sa kapinsalaan ng aking pamilya at bayan. Nang matapos siyang magsalita, nagulantang ang buong silid. Agad na naging seryoso ang mga opisyal ng militar at lahat ay lumingon sa akin. Sumunod naman si Raquel, inilabas ang mga pekeng liham at umiiyak na ipinakita ang kanyang kaso sa lahat. Sinabi niya na napansin niya ang aking kahina-hinalang pag-uugali noon pa at hindi ko pinansin ang kanyang paulit-ulit na babala. Nakiusap siya kina Ethan at Doña Victoria na parusahan ako ng mabuti at ibigay ako sa militar upang mapanatili ang karangalan ng pamilya. Lumapit din si Sofia bilang saksi. Pinaganda niya ang kanyang kwento. Sinasabing nakita niya akong nakikipagkita sa mga kakaibang dayuhan. Bawat salita na kanyang sinabi ay lubos na tiyak na para bang ako ay nakagawa ng isang napakalaking krimen. Sa harap ng tatlong ito na nagkaisa laban sa akin at ng mga nagtatanong na tingin ng karamihan, nanatili akong ganap na kalmado at hindi ko sinubukang ipagtanggol ang sarili ko. Alam ko na kung mas lalo akong magulo, mas madali akong mahuhulog sa kanilang bitag. Kailangan kong manatiling kalmado upang isa-isang wasakin ang kanilang mga kasinungalingan at linisin ang aking pangalan. Nang matapos magsalita si Sofia, dahan-dahan akong tumayo. Dumaan ang mahinahon kong tingin kay Victoria, Raquel, at Sofia. Pagkatapos, sinimulan ko ang aking pagsalungat. Hindi ko muna ipinagtanggol ang aking pagkawalang sala. Sa halip, inilabas ko ang ebidensyang inihanda ko. Nagpaimbestiga ako. Nakalakip ang mga talaan at liham na nagpapatunay na sinuhulan nila ang mga saksi. Malinaw nilang naitala ang mga halagang ibinayad sa mga saksi at ang kanilang inihandang testimonya. Ipinaikot ko ang ebidensya. Pagkatapos, malamig kong sinabi, ang tinatawag na saksing ito ay sinuhulan ninyo ng malaki. Hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang testimonya. Tungkol naman sa pekeng liham na ito, kahit gaano pa katulad ang pagkopya sa sulat kamay, maaari pa ring makita ang mga pagkakamali. Ang akontant ng ari-arian at mga dalubhasa sa kaligrapya ay kapwa makakapagpatunay na hindi ito ang aking sulat kamay. Sunod, inilabas ko ang mga naipon ko kanina. Ebidensya ng paglilipat ng aking ina, ang paglilipat ni Raquel ng mga ari-arian ng ebidensya ng paglilipat ni Raquel at ebidensya ng pagpapakontrabando ng ikalawang sanggay. Inilatag ko lahat ito para makita ng lahat. Pagkatapos, humarap ako kay Victoria. Hinamon ko si Ginang Victoria. Patuloy mong iginigiit na ako ang nag-leak ng mga sikreto sa negosyo ng ikalawang sangay. Pero ang mga negosyong iyon ay ilegal na pagpapakontrabando. Kaya paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Maliwanag na ikaw at si Raquel ay nagsabuatan upang tulungan ang ikalawang sangay na gawin ang mga krimeng ito. Ngayong natatakot ka na ilalantad kita, sinadya mo akong ibintang. Tumama ang aking mga salita sa mismong punto. Si Victoria ay biglang natahimik. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Wala na siyang masabi para ipagtanggol ang sarili. Natarang tajing Sina, Raquel at Sofia, nagsisiliparan ng kanilang mga mata. Ganap na nawawala ng magawa. Napuno ng bulong ang silid ng mga maharlika at opisyal ng militar. Ang mga tingin na ibinigay nila sa ikalawang sangay at Raquel ay nagbago mula sa pagdududa tungo sa paghama. Ang ikalawang sangay ay lubos na nasa depensiba, na walang pagkakataong makabawi. Walang masagot sina Victoria at Raquel, ngunit pinilit nilang makipagtalo. Sabi nila, pinaparatangan ko raw sila, at sinubukang isama sina Evelyn at Ethan, iginigiit na sabay kaming nagsabuatan. Ngunit walang saysay ang kanilang mga dahilan. Nakita na ng lahat ang katotohanan, walang naniwala sa kanila. Noon tumayo si Evelyn, bitbit ang makapal na ebidensya, at lumakad sa harap ng mga tao. Sa matatag na boses, sinabi niya, meron din akong patunay na nagbenta ng armas ang ikalawang sangay at nakipagsabuatan sa mga dayuhang kaaway
Kasama rito ang kanilang mga ruta ng transportasyon, mga talaan ng transaksyon, at mga liham na nag-uugnay sa kanila sa mga kaaway. Selyado na ito. Wala nang puwang para sa mga dahilan. Habang nagsasalita siya, ibinigay niya ang ebidensya sa militar at kay Doña Victoria. Matapos itong basahin, ang mga opisyales ay nagsabing agad silang mag-iimbestiga. Nagalit ng matindi si Doña Victoria. Ipinukpok niya ang kanyang tungkod sa sahig at itinuro sina Victoria at ang ikalawang sangay. Nanginginig siya sa galit. Paano kayo nangahas? Nakipagsabuatan kayo sa mga dayuhang kaaway at nagbenta ng armas. Binaliwala ninyo ang kaligtasan ng pamilya Salvador at ipinagkanulo ang interes ng bansa. Ang pamilya Salvador ay walang basurang tulad ninyo. Agad niyang iniutos na ikulong ang lahat ng nasa ikalawang sanggay. Walang pinapayagang pumasok o lumabas. Hihintayin nila ang desisyon ng mga autoridad. Nang makitang pabor na sa kabilang panig ang laban, alam ni Sofia na tapos na siya. Habang magulo ang lahat, sumuot siya palabas ng bulwagan. Sinusubukang tumakas mula sa Hacienda Salvador. Ngunit ang mga alipin ng Salvador ay naghihintay at nahuli siya. Si Raquel ay pinigilan din ng mga alipin. Wala na ang dati niyang kayabangan. Bumagsak siya sa sahig. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Sa laban na ito, sa wakas ay nanalo kami. Bumagsak ang ikalawang sangay. Nabalitaan ng pamilya Evangelista na nadakip si Raquel. Binasag agad ni Tatay Eduardo ang kanyang tasa ng tsaa. Sumugod siya sa Hacienda Salvador ng gabing iyon. Lagi siyang masyadong madaling maimpluwensyahan. Hanggang noon, ang magandang pagpapanggap ni Raquel ang nagpabulag sa kanya. Kaya't hindi niya alam na inilipat nito ang mga ari-arian ng pamilya o patuloy akong sinisiraan. Ngayong alam na niya ang bawat detalye, nagningas ang kanyang mga mata sa galit at lantad na dalamhati. Nang makita niya si Raquel, lumalaban pa rin siya hanggang huli. Nakaluhod, umiiyak at nagwawala. Isinumpa niya na ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa pamilya upang masiguro ang kinabukasan ni Sofia. Binaliktad pa niya ito. Ako raw ang nag-set up sa kanya at sinubukang paghiwalayin kami ng tatay. Pinapanood ang kanyang nakakaawang pag-arte. Wala akong naramdaman. Inilabas ko na lamang ang buong ebidensya na aking inihanda. Ipinakita nito kung paano niya inilipat ang mga ari-arian ng pamilya sa paglipas ng mga taon at pinondohan ang ikalawang sangay. Mayroon ding patunay na siyang nag-utos na saktan ako. Kasama ang mga saksi at pisikal na ebidensya ng pagsasabotahe sa aking pagkain. May mga talaan ng kanyang pagtataboy sa mga matagal ng empleyado ng pamilya Evangelista at paglalagay ng kanyang sariling mga loyalista. Inilatag ko ang ebidensya sa harap ni tatay, pira-piraso, at mahinahong sinabi sa kanya kung paano niya ako pinagmalupitan sa lahat ng mga taong ito at pinatuyo ang kaban ng pamilya. Habang binabasa ni tatay, lalong umitim ang kanyang mukha. Nagsimula pang manginig ang kanyang mga kamay. Nang matapos siya, itinuro niya si Raquel, labis na nasaktan, hindi makapagsalita. Sa wakas, tuluyan na niyang tinalikuran si Raquel. Doon mismo, sinabi niyang hihiwalayan na niya ito. Inalis niya ang lahat ng kanyang karapatan sa pamilya at pinagbawalan siyang muling tumapak sa tahanan ng mga Evangelista. Bumagsak si Raquel sa sahig. Wala na ang dati niyang kayabangan. Tanging mga desperadong iyak na lang ang natira. Siya ang may gawa ng kanyang sariling kapalaran. Pagkatapos kong harapin si Raquel, ipinatawag ko si Sofia mula sa kanlurang bahagi. Wala na ang dati niyang pagmamataas. Magulo ang buhok niya at kinakabahang lumilipat-lipat ang kanyang mga mata. Wala nang bakas ng kanyang pekeng kabaitan. Nilaktawan ko ang mga formalidad. Diretso kong sinabi sa kanya, hiniwalayan ng tatay ko si Raquel. Tuluyan ng gumuho ang ikalawang sangay. Si Victoria ay pinalayas sa Hacienda Salvador at si Lucas ay nakulong. Si Sofia ay lubos nang nag-iisa. Wala nang magtatanggol sa kanya. Inimok ko siyang umamin ng kusa. Dapat niyang ibigay ang lahat ng ebidensya ng pagsasabuatan ng ikalawang sangay kay Raquel, kasama ang pagpupuslit ni Julian at lahat ng pang-aabuso niya sa akin noong nakaraang buhay. Kung umamin siya, hihingi ako ng kaluwagan para sa kanya at hihilingin sa autoridad na maging banayad sa kanya upang maiwasan niya ang pinakamabigat na parusa. Ngunit nanatiling matigas ang ulo ni Sofia. Pinagmura niya ako ng matindi at tinawag akong malamig ang dugo at malupit. Sinabi niya na sadyang sinira ko ang lahat para sa kanya at sa kanyang ina at sumumpang hindi niya ako tutulungan kahit sa kamatayan. Inaasahan ko na ito mula sa kanya. Kaya hindi ako nagalit. Naglabas lang ako ng isang piraso ng ebidensya. Natuklasan ito ni Martha. Ang natitirang puwersa ng ikalawang sanggay. Natatakot na magbubunyag si Sofia ng higit pang lihim at ilalagay ang kanilang sarili sa panganib ay lihim na nag-ayos ng mga tao upang patahimikin siya kapag nagkaroon ng pagkakataon. Inilapag ko ang ebidensya sa harap niya. Tumawa ako ng malamig at sinabi, "Akala mo ba mapapanatili kang buhay sa pagtatago ng iyong mga lihim? Halos hindi na mailigtas ng ikalawang sangay ang sarili. Sino ang magpoprotekta sa iyo? Umamin ka. At baka may pagkakataon ka pa." Habang nakatitig siya sa ebidensya, unti-unting tumigil ang pagmumura ni Sofia. Biglang namutla ang kanyang mukha na parang patay. Napalitan ng takot ang kayabangan sa kanyang mga mata. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. At nawala ang lahat ng kanyang dating paglaban. Tumahimik si Sofia Evangelista ng matagal. Sa wakas,
Hinarap niya ang katotohanan. Iniwan na siya ng lahat. Hindi na kayang protektahan ni Raquel ang sarili niya. Bumagsak na ang ikalawang sangay. Wala nang makakaprotekta sa kanya ngayon. Kung gusto niyang mabuhay, ang pag-amin ang tanging paraan. Bumagsak siya sa upuan. Bumuhos ang luha sa kanyang mukha. Umiiyak. Sinabi niya sa akin tungkol sa lahat ng nagawa niya sa nakaraang mga taon. Puno ng pagsisisi ang kanyang boses, ngunit puno rin ng sama ng loob. Kusang loob niyang inilabas ang kompletong libro de kwenta na itinago niya sa kanyang sarili. Malinaw na naitala ang smuggling ng ikalawang sangay, pag-iwas sa buwis, at bawat detalye ng panunuhol sa mga opisyal. Naglalaman din ito ng ebidensya ng paglilipat ni Raquel ng kayamanan ng pamilya Xu, unti-unti, sa ikalawang sanggay. Lahat ng transaksyon ay naitala ng buo. Bukod pa riyan, isinuko niya ang taguan ni Julian Reyes, isang nakatagong ari-arian na iniwan ng ikalawang sanggay noong mga nakaraang taon. Doon nagtago si Julian Reyes mula nang makatakas siya. Pinigilan ko ang kaguluhan sa loob ko at isinulat ko ang bawat salita ng kanyang pag-amin, kasama ng libro de kwenta at ebidensyang isinuko niya. Binuo ko ang kumpletong ebidensya at agad itong ipinadala kina Ethan Salvador at Evelyn Montesillo. Tinalakay ko sa kanila ang mga susunod na hakbang. Sa pagkakataong ito, lahat ng nanakit sa akin ay magbabayad ng nararapat na parusa. Nang makuha na ni Ethan ang lahat ng ebidensya, nakipagtulungan siya sa pamilya ni Evelyn at pinakilos ang militar para sa isang malawakang pagsalakay. Una, kinuha nila ang lahat ng negosyo na pag-aari ng ikalawang sanggay, kasama na rito ang kanilang mga tindahan at bodega. Maging ang kanilang mga lihim na taguan ng kontrabando ay hinalughog mula taas hanggang ibaba. Nakakita sila ng mga tambak na kontrabando at maruming pera. Lahat ng ito ay isinuko sa mga autoridad. Si Lucas, ang anak sa labas ng pamilya, ay nakilahok sa pagpupuslit, naglustay ng pondo at nakipagsabuatan sa kaaway. Dahil sa napakahabang listahan ng mga krimen, siya ay agad na ikinulong upang maghintay ng kanyang hatol. Sa natitira niyang buhay, babayaran niya ang lahat ng kanyang ginawa. Wala nang kakampi si Victoria, kaya naiwan siyang walang kapangyarihan. Inutusan ni Ethan na paalisin siya mula sa Hacienda Salvador. Ginugol niya ang kanyang buhay sa paghabol ng kayamanan at panloloko sa iba. Ngayon, wala na siyang maaasahan at napilitang mamalimos sa lansangan. Ginugol niya ang kanyang mga huling taon sa paghihirap. Wala na ang kanyang dating karangyaan. Ngunit ang kapalaran ni Julian ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking kasiyahan. Sinundan ng militar ang tip ni Sofia patungo sa lihim na ari-arian at nahuli siya ng walang sagabal. Matapos ang ilang mga interogasyon, umamin siya sa pagpupuslit, pagbebenta ng armas, at pang-aabuso sa ilan sa kanyang mga asawa at kirida. Inamin niya ang lahat. Ang ebidensya ay hindi mapasusubalian at siya ay hinatulan ng kamatayan. Nang marinig kong napapatay na si Julian, nagsasanay ako ng kaligrapya sa aking silid-aralan. Biglang tumigil ang aking brush. Isang patak ng tinta ang nahulog sa papel, nagawa sa palay, at kumalat ito bilang isang maliit na mancha. Lahat ng kahihiyan at sakit ng aking nakaraang buhay, sa wakas, ay natapos sa sandaling iyon. Sa wakas, nagawa kong gawin ang tama para sa babaeng ako noon, na naiwang patay sa isang libingang masa. Ang aking utang na dugo ay sa wakas na bayaran. Ang pasanin na daladala ko sa loob ng maraming taon sa wakas ay naging mas magaan ng kaunti. Ngunit alam ko rin na hindi ito ang katapusan. Kailangan ko pa ring protektahan ang mga pamilyang Evangelista at Salvador. At tuparin ang huling hiling ni Lola. Tungkol naman sa pamilyang Evangelista, tinupad ng tatay kong si Eduardo Evangelista ang kanyang salita. Opisyal niyang pinalaya si Raquel, nasiraan ng loob si Raquel. Wala na siyang pakialam sa kanyang itsura. Umiiyak siya at nag-eskandalo. Pero walang makapagbabago sa katotohanan. Pinalaya siya sa bahay ng mga Evangelista. Pagkatapos, dahil sa pagnanakaw niya ng mga ari-arian ng mga Evangelista at pagpopondo sa mga ilegal na gawain, pinanagot siya ng mga autoridad. Lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan ay kinumpiska. Hindi man lang siya makapagdala ng isang disenteng damit. Dati siyang tanyag na pangalawang asawa ng pamilyang Evangelista. Siya ay naging kasuklam-suklam na itinakwil, na kinasusuklaman ng lahat. Wala nang tumanggap sa kanya. Sa huli, namalimos na lamang siya sa mga lansangan. Halos hindi siya nakaligtas sa gutom at lamig. Ang kanyang buhay ay natapos sa lubos na paghihirap. Nang makita ko siyang ganyan, wala akong naramdamang kahit katiting na awa. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Kung hindi siya naging sakim o gumawa ng napakaraming masasamang bagay, hindi siya napunta sa ganitong kalagayan. Matapos harapin si Raquel, sa wakas ay formal kong nabawi ang lahat ng autoridad na pag-aari ng aking sangay. Nang ako ay pumalit, agad kong binago ang mga tindahan ng pamilyang Evangelista. Siniba ko ang lahat ng mga alipores na inilagay ni Raquel at ibinalik ang bawat veterano na pinalayas niya. Ang mga veteranong ito ay nagtrabaho kasama ng aking mga lolo't lola sa buong buhay nila. Sila ay tapat at mapagkakatiwalaan at alam nila ang negosyo ng mga Evangelista sa loob at labas. Inayos ko ang mga aklat ng pamilyang Evangelista. Inalis ang mga masasamang utang, nagbukas ng mga bagong channel ng negosyo, at inangkop ang aming estratehiya sa pag-unlad ng industriya. Unti-unti, ibinalik ko ang lakas ng mga Evangelista
at napanood kong bumalik sa tamang landas ang pamilya. Halos makita ko na ang ngiti ng kaginhawaan ni Lola. Pinalakas nito ang aking determinasyon na protektahan ang lahi ng mga ebanghelista at ipagpatuloy ang pamana ng kaligrapya ni Lola. Dahil sa kanyang pag-amin at pakikipagtulungan, kusang ibinigay ni Sofia ang mahahalagang ebidensya na tumulong sa amin na lipulin ang mga natitira sa ikalawang sangay. Hindi na siya sinintensyahan ng mas mabigat na parusa ng mga autoridad at pinalayas lamang siya mula sa Hacienda Salvador. At sa pamilyang ebanghelista, hindi na siya kailanman babalik. Sa araw ng kanyang pag-alis, hindi siya umiyak o nag-eskandalo. Nagsuot siya ng simpleng damit at tahimik na lumabas sa gate ng Hacienda Salvador. Pagkatapos noon, nawala siya. May bali-balita na nag-asawa siya ng isang simpleng magsasaka at nanirahan sa probinsya, nagtatanim at naghahabi. Namuhay siya ng tahimik at hamak na buhay probinsya. Walang paraan upang makabalik sa mataas na lipunan. Wala na ang dati niyang yabang at pakana. Kung paano ang kanyang naging kapalaran, hindi ko na iyon pinag-isipan. Lahat ay dapat managot sa kanilang mga ginawa. Ito ang kapalaran na nararapat sa kanya. Matapos ang unos, nilinis ng Hacienda Salvador ang lahat ng panloob na paksyon. Ang unang sanggay ay mahigpit na kumontrol sa lahat ng negosyo. At lalong lumakas ang posisyon ni Ethan Salvador. Unti-unting nakabawi ang reputasyon ng pamilya Salvador. Sa pamamagitan ng aking kahinahunan at katalinuhan, ang aking pambihirang kakayahan sa negosyo at ang aking talento sa kaligrapya, nakuha ko ang respeto ng lahat sa Hacienda Salvador. Maging ang mga matagal ng katulong ay tunay akong nirerespeto. Isang araw, tinawag ako ni Doña Victoria sa kanyang silid. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, "Clara, matalino, at may kakayahan ka, at likas kang mahinahon. Kaya mong pamahalaan ang mga negosyo ng pamilya at maipasa ang sining ng kaligrapya. Isa kang bihira at pambihirang dalaga. Mula ngayon, ang Hacienda Salvador ay sa iyo na upang pamahalaan. Sa sandaling pumalit ako sa pamamahala ng sambahayan, alam ko sa aking puso na sa wakas ay nakuha ko na ang aking lugar sa Hacienda Salvador. Sa wakas, may sapat na akong kapangyarihan upang protektahan ang lahat ng aking pinahahalagahan." Pagkatapos kong pumalit sa pamamahala ng sambahayan sa Hacienda Salvador, hindi ko minadali ang mga bagay. Sa halip, inayos ko ang sambahayan ng paunti-unti. Una, siniyasat ko ang listahan ng mga kawani at maingat na inimbestigahan ang background ng bawat isa. Pinaalis ko ang lahat ng mga alilang binayaran ng ikalawang sangay at handang magtraidor. Pinanatili ko lang ang mga tapat at may kakayahang tao at binago ang mga tungkulin at alituntunin ng lahat. Wala na ang dating katamaran at alitan. Inayos ko rin ang mga ledger ng gastos ng Hacienda Salvador at inalis ang mga aksayang paggastos at matalinong pamamahagi ng mga supply. Ang Hacienda Salvador ay nagkaroon ng panibagong diwa. Sa wakas, nagkaisa ang lahat. Wala nang alitan sa pagitan ng mga paksyon. Nakita ni Doña Victoria ang lahat at lalo siyang natuwa sa akin araw-araw. Madalas niyang pinupuri ang aking kakayahan sa harap ng lahat. Samantala, kailangan ko pa ring pangasiwaan ang dalawang negosyo ng pamilya. Nakatayo ako mula madaling araw hanggang gabi. Ngunit mas naramdaman kong matatag kaysa dati. Kami ni Ethan at Evelyn ang naghati ng gawain. Si Ethan ang nagtakda ng pangkalahatang direksyon. Si Evelyn ay gumamit ng koneksyong militar ng kanyang pamilya upang magbukas ng mga pinto para sa atin at palawakin ang ating network ng industriya. Ako ang humawak ng mga panloob na account at pinamantayan ang aming operasyon. Magkasama, kaming tatlo ay nagtrabaho ng iisa. Pinalawak namin ang mga lehitimong negosyo ng paisa-isa, pumasok sa tela, butil, langis, at iba pang larangan. Noong mga panahong iyon, ang mga kababaihan sa negosyo ay nahaharap na sa matinding hamon. Maraming tao ang bumubulong sa likod ko na sinasabing ang isang babaeng tulad ko ay hindi kailanman kayang magdala ng negosyo ng dalawang pamilya, ngunit tumanggi akong paapekto sa tsismis. Ang aking napatunayang kakayahan ay sumira sa kanilang pagkiling. Sa pamamagitan ng matalas na instincts at masusing disiplina, pinalago ko ang negosyo ng dalawang pamilya ng palaki ng palaki. Ang aming kalakalan ay kumalat sa buong lungsod. Nakilala ako bilang isang tanyag na negosyante. Nakamit ko ang pagkilala at paggalang mula sa aking mga kasamahan. Kahit gaano ako kaabala, hindi ako tumigil sa pagsasanay. Inaalala ko rin ang hiling ni Lola upang maipasa ang kanyang husay sa kaligrapya. Pagkatapos ng ilang panahon ng paghahanda, nagpasya akong magdaos ng eksibisyon ng kaligrapya. Ipapakita ko ang mga gawa na kinopya at nilikha ko sa mga nakaraang taon, kasama ang mga mahalagang aklat at manuskrito na iniwan ni Lola. Ito ay parangal kay Lola at pagpapatuloy ng kanyang sining. Nang kumalat ang balita tungkol sa eksibisyon, ang mga dalubhasa sa kaligrapya at mga elite sa negosyo sa lungsod, kasama ang mga opisyal ng militar, lahat ay dumalo. Talagang abala ang okasyon. Inilagay ko ang mga manuskrito ni Lola sa pinakatanyag na lugar. Bawat piraso ay may label na naglalarawan ng pinagmulan nito. Sinabi ko sa lahat ang tungkol sa galing at pamana ni Lola. Matapos matingnan ng maraming dalubhasa, hindi sila tumigil sa pagpuri sa kaligrapya ni Lola. Kinilala rin nila ang aking pagnanais na mapanatili ang kanyang sining. Ang aking mga gawa ay sumasaklaw sa regular, running, at selyong kaligrapya. Mayroon itong matatag na komposisyon ni Lola
pati na rin ang aking sariling estilo. Matatapang at makapangyarihang mga stroke, malaya at tumpak. Nakuha ang papuri mula sa mga dalubhasa. Marami pang ang humiling ng palitan ng kaligrapya. Ginamit ko ang pagkakataon upang makabuo ng maraming koneksyon at ilatag ang pundasyon para sa negosyo ng dalawang pamilya. Si Doña Victoria ay dumating lalo na upang makita ang eksibisyon. Tiningnan niya ang mga gawa ni Lola at akin. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa pagmamalaki. Hinawakan niya ang aking kamay. Clara, hindi mo ako binigo at hindi mo rin binigo ang iyong lola. Ikaw ay isang biyaya sa pamilyang Evangelista at Salvador. Dumating din si Evelyn. Kahit wala siyang alam tungkol sa kaligrapya, nanatili siya sa tabi ko sa buong oras. Masaya para sa akin. At tumulong sa pagtanggap ng mga bisita. Ang aming samahan ay lumalalim araw-araw. Sa araw ng eksibisyon, puno ng bisita ang bulwagan. Umaalingaw-ngaw ang mga papuri. Nakatayo sa harap ng likha ni Lola. Ako'y nagbalik tanaw sa nakaraan. Puno ng damdamin. Sa dati kong buhay, ako'y walang muwang at madaling manipulahin na uwi sa malagim na wakas. Bumagsak ang pamana ng aking pamilya at halos mawala ang sining ni Lola. Matapos akong muling isilang, kinakalkula ko ang bawat galaw, matiyagang lumaban, at isinagawa ang paghihiganti. Nabawi ko ang ating negosyo, napanatili ang pamana ni Lola, at naayos ang mga lumang alitan. Umuunlad ang mga negosyo ng ating dalawang pamilya. Hindi na ako walang magawa. Sapat na ang lakas upang protektahan ang mga mahal ko. Ang mga taon ng hirap at sakit ay naging kapayapaan, at ang puot na aking kinimkim ay napalitan ng pag-asa at tungkulin. Habang ako'y nag-iisip ng malalim, lumapit sa akin si Ethan. Hindi niya ako ginambala, ngunit tumayo lang siya sa tabi ko. Nang ako'y magising sa aking pag-iisip, narinig ko siyang mahinang nagsabi, Clara, alam kong marami kang pinagdaanan. Hinahangaan ko ang iyong talento at lakas at nasasaktan ako sa mga pinagdaanan mo. Mula nang makita kitang sumulat, napakatahimik at panatag, nahulog ang loob ko sa'yo. Gusto kong bumuo ng buhay kasama mo. At si Evelyn, protektahan ang ating gawain at pamilya. taos puso at matatag ang kanyang mga salita, puno ng init at respeto ang kanyang mga mata. Tiningnan ko siya, naalala si Evelyn na naging sandigan ko. Napuno ng init ang aking puso at marahan akong tumango bilang tugon. Matapos ang lahat ng ito, hindi na ako nag-iisa. Mayroon na akong mga kasamang lalakad at magtutulungan. Sa isang hapon ng taglagas, maaliwalas at presko ang langit. Dumaan ang simoy ng hangin at ang sarap ng pakiramdam. Lumabas kami ni Evelyn at Ethan para takasan ang walang katapusang gawain sa hasyenda. Walang plano, walang alitan. Bihira ang ganitong libreng oras. Evelyn ay gaya ng dati, nakaistilo. Biniro niya ako ng nakangiti. Clara, ikaw na ang panalo sa buhay ngayon. Ikaw ay dalubhasa sa kaligrapya. Hawak mo ang dalawang negosyo. At ikaw ang tagapamahala ng Hacienda Salvador. Iyan ang perpektong buhay. Nakinig ako sa kanyang pang-aasar at ngumiti. Sa wakas ay payapa na. Umiling ako at sinabi, ang tunay na kaganapan ay hindi tungkol sa kapangyarihan o kayamanan. Ito ay tungkol sa pagbitaw sa galit at pagprotekta sa mga mahal natin sa buhay habang ginagawa ang gusto natin talaga. Noong una, naipit ako sa galit, pinaplano ang bawat galaw para sa paghihiganti. Ngunit ngayon, tapos na ang aking paghihiganti. Gusto ko lang pangasiwaan ang Hacienda Salvador at ang negosyo ng pamilya Evangelista ng maayos, ipasa ang kaligrapya ni Lola at tuparin ang atas na iniwan niya sa akin. Tumango si Evelyn, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsang-ayon. Tumayo si Ethan sa tabi namin, pinagmamasdan kami ng may pagmamahal. Pagkatapos, ay mahina niyang sinabi, Simula ngayon, magkakasama tayong tatlo, magtataguyod sa isa't isa. Ano man ang dumating sa atin, haharapin natin ito ng sama-sama at poprotektahan ang kapayapaang ito at kaluwalhatian. tumayo kaming tatlo ng magkakatabi, nakatingin sa malayong mga palayan at burol. Dala ng simoy ng taglagas ang alon ng halimuyak ng palay. Bumuhos ang sikat ng araw sa amin, mainit at nakakaginhawa. Ang pamilyang Evangelista at Salvador ay may maliwanag na kinabukasan. Ang mga madilim na araw na iyon ay matagal nang naglaho sa nakaraan. Sa wakas, nakatakas ako sa kapalaran ng dati kong buhay at binitawan ang aking galit. At nagsimula ako ng isang bagong buhay na akin. Mula rito, ang aking mga araw ay magkakaroon lamang ng kapayapaan at kagalakan.